Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Speed climbing kasi is it's a very weird sport. Hindi siya katulad ng basketball. I think the biggest factor that played a big role in achieving that 6.08 new record was yung mental talaga. Because if you don't have your mental, hindi ka talaga makaka-perform ng maayos. Biggest challenge as a Filipino climber, for me, since nasa speed climbing ako, I think that it's the facilities. Hello, ako si John Forones, a professional sports climber. Abangan ang aking exclusive interview dito sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 na ba? DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang, expert opinion. Ito ang Better News. TNVS, Trending and Viral Show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Hoy. Bawat pananagutan at itatakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Dito lang sa DZRH. Matchable entertainment lifestyle. Ito ang MTC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Paggantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dunit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh.
Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Now we are unboxing MX3 coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Viral, hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido, hataw, balita. Rapido, hataw, balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido, hataw, balita. Mga malalaking balita, hataw na! Rapido, hataw, balita. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Rapido Hataw Balita Wednesday at 13 ng Hunyo taong 2026. Sa ating pong headlines, panibagong mga personalidad na sangkot sa flood control scandal. Kakasuhan daw po na ombudsman ayon sa DPWH. Dating House Speaker Romualdez, inimbitahan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee bukas tungkol sa flood control scandal. Pagdaraw sa mga special elections sa 4th District ng Cavite, pinag-aaralan daw po Kamara magtatalaga ng caretaker doon. Lino Cayetano itinalaga bilang bagong General Manager ng PTV4. Hirit naman ni dating House Speaker Martin Romualdez, nipawalang bisa ang precautionary hold departure order laban sa kanya ibinasura ng Sandigan Bayan. Dating DPWH Secretary Bonoan inilipat sa pribadong ospital ayon sa PNP. Gulo sa Senado. Delaying tactics labang to daw po para hindi matuloy ang impeachment ayon po kay dating Senador Richard Gordon. Death toll sa gumuhong gusali sa Pampanga, 24 na. May karambola ho ng mga sasakyan dyan po sa Batangas. 5 ho ang patay, 3 ang sugatan. Rapido, hataw, balita. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating mga balita, ilang pang personalidad mula sa Bulacan ang nakatakdang kasuhan bukas ng ombudsman kaugnay po ng flood control scandal. Ayon po kay DPWH Secretary Vince Dizon, ang kaso ay haharap sa Malolos Regional Trial Court. Bagamat walang binanggit na pangalan ng kalihim, tiniyak po niya ng panibagong batch ng mga kakasuhan ay maituturing na malalaking isda. Tiniyak po ni Dizon na hindi titigil ang gobyerno na kasuhan at ibakulong ang mga sangkot sa nakawan ng pondo sa flood control projects. Balik na sa trabaho. Ito naman ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga senador sa gitna ng hindi pagkakaroon ng sesyon dahil sa alitan. Sa ambush interview sa Maynila, sinabi ng presidente na marami pang kailangan gawing trabaho sa gitna ng krisis sa langis sa pandaigdigan. Hindi niya maintindihan ang nangyayari sa Senado dahil patay sa rules ay kinakailangan munang abisuhan nila ang isa pang kapulungan 3 araw bago makansela ang sesyon. Kinakailangan din na may makatuwirang rason para magkansela at hindi lamang dahil magatid ng isang kapwa senador sa kung saan man ito nais na magtungo. Naghain naman ang kasong paglabag sa Presidential Decree 1829 o Obstruction of Justice ang grupong Tindig Pilipinas sa ombudsman laban po kina Senate President Alan Peter Cayetano, Senador Robin Hood Padilla at Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Ayon po sa Tindig Pilipinas, nagsabatan daw po ang mga nabanggit na personalidad para hayaang makatakas sa kamay ng International Criminal Court ICC si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pinangunahan po ni Tindig Pilipinas conveners Francis Joseph Aquino D. at Sylvia Estrada Claudio kasama po ang grupong manggagawa at pamilya ho ng mga biktima ng drug war nang maghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Sa kanilang complaints affidavit sa kabilang mano ng umiiral na warrant of arrest ng ICC para sa kasong crimes against humanity kaugnay po ng madugong war on drugs ni dating Pangulong Duterte, pinayagan umano ni Cayetano, Padilla at Aplaska si De La Rosa na magtago at makaiwas sa loob ng Senado. Tiniyak ng Commission on Elections na hahanapan ito ng pondo ang isasagawang special elections sa 4th District ng Cavite kasunod ng pagbabakante sa posisyon dahil sa pagkakapatalsik kay dating Representative Kiko
Miao Barzaga. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, aabot sa 200 milyong piso ang kakailanganin budget para sa naturang special elections na hindi pa napaghandaan ng poll body, kaya obligasyon nila maghanap ng mapagkukunan ng pondo. Maliwanag ni Garcia, walang ibang option ng COMELEC kundi ang magdaos ng halalan na dapat maisa katuparan sa loob ng 60 hanggang 70 araw mula nang mabakante ang upuan sa Kamara. Batay sa datos, mahigit 437,000 na registered voters ang meron sa ikapat na distrito ng Cavite ang maapektuhan at inasa ang boboto sa nasabing special elections. Si Kiko Barzaga ay inexpelled o pinatalsik ng House Ethics Committee. Samantala naman, paparating na po ang Strategic Petroleum Reserve ng Pilipinas sa gitna ng dinaranas po ngayong oil crisis sa buong mundo. Ito po ang pagtayo ng Energy Secretary Sharon Garin na posible daw magbigay ng hanggang 1 milyong bariles na reserve oil supply kada tangke. Higit po sa 5 bilyong piso ang gagastusin sa pagpapatayo ng industrial oil storage tank na makapagbibigay daw po ng karagdagang 5 araw na reserba na magiging malaking tulong kapag nagkaroon daw po ng disruption sa pandaigdigang merkado ng langis. Inaasikaso na po ng gobyerno ang mga permit at clearance mula sa Department of Environment and Natural Resources para matiyak na ligtas at maayos ang konstruksyon ng tinatayang matatapos sa loob ng higit kumulang 1 taon. Patuloy sa pagnipis ng supply ng kuryente sa Visayas matapos muli na namang isailalim sa yellow alert ang grid mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa Department of Energy, umabot na sa 2,392 megawatts ang peak demand habang 2,552 megawatts naman ang available na kapasidad ng grid. Ito yung matapos pumalya ang 4 na planta ng uling sa riyon sa harap na mataas na demand forecast sa naturang lugar. 10 planta pa rin ang naka-force outage mula entrada ng Hunyo habang siyam ang tumatakbo sa derated capacity o limitadong kapasidad lamang. Samantala naman, umakyat na po sa 24 ang bilang po ng mga namatay sa paggupo ng gusali dyan po sa may barangay Baribago, Angeles City sa Pampanga. Sa report po ng Bureau of Fire Protection Central Luzon, nahukay daw po ang 3 pang bangkay kanina umaga habang natagpuan naman ng mga rescuer ang isa pang bangkay na isang sanggol kahapon. O na rin pong sinabi ng ilang mga nakaligtas mula sa naturang trahedya na mayroong mga batang kasama sa site, gayon din ang pamilya ng kanilang mga kasamahan sa trabaho. Nagpapatuloy naman ang search, rescue and retrieval operations para po sa mga nawawala pang biktima. Naniniwala naman si dating Senador Richard Dick Gordon na delaying tactics lamang para hindi matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga nangyayaring kaguluhan sa Senado. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Gordon na kinakailangan makuha ng ilang senador ang liberato sa kapulungan para magkaroon ng kontrol sa impeachment. Sa ganitong paraan, anya, maaari na nilang tutulan ng anumang ebidensyang iabla ng prosekusyon. Pero, posible umanong nakikita ng kampo ng mga Duterte na mahina ang kanilang depensa. Kaugnay nito, binigyan din ni Gordon ang kahalagaan ng impeachment trial para makita ng taong bayan ang katotohanan sa likod ng matinding alegasyon laban sa Vice Presidente. Rapido, hataw, balita. At ngayon, sa rapido natin mga report, Lino Cayetano itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong General Manager ng PTV4. Detalye sa report ni RH14, Net Narciso Mislet. Ray Romel, inanunsyo ni Presidential Communications Secretary Dave Gomez ang pagtatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos kay dating Taguig City Mayor Lino Cayetano bilang bagong General Manager ng People's Television Network o PTV4, ang istasyon ng telebisyon na pagmay-ari at pinatatakbo ng gobyerno. Si Cayetano ay kilalang direktor sa telebisyon at pelikula bago pumasok sa politika. Naging alkalde siya ng Taguig at naging kinatawan din ng 2nd distrito ng lungsod. Siya ay bunsong kapatid ni Senator Sia at Alan Peter Cayetano. Tiwala si Gomez kung sa malawak na karanasan ni Cayetano sa media, sa
sa pribado at public sector ay magagawa nitong lalo pang maiangat ang PTV4, lalo na sa harap ng mabilis na mga pagbabago sa multimedia landscape. Papalitan ni Cayetano si Maria Lourdes Pagar. Pinasalamatan ni Gomez si Pagar sa kanyang serbisyo sa istasyon at sa bansa. Si Left Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dating Speaker Martin Romualdez, inimbitahan din sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee bukas tungkol sa flood control iskandal. Ibalita mo yan RH number 28, Paring Raymond Taas. Paring Raymond, may abiso na ba si dating Speaker Romualdez na sisipot bukas? Paring Raymond. Paring Romel, napatalahan na rin ang imbitasyon si dating House Speaker at Lady Congressman Martin Romualdez para sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee bukas hinggil pa rin sa maanumalyang flood control project. Ipinadahan ang imbitasyon kay House Speaker Faustino Boji III bilang kortesiya. Si Romualdez ay naunang inimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee ng ang Chairman pa ay si Senator Panfilo Pinglacson kasama ang 20 congressmen na ilinawit sa flood control anomaly. Tinanggihan ito ni Speaker D sa katwiran na si Romualdez at mga kontraktor sa isinalang na sa investigasyon ng binuwag na ICI o Independent Commission on Infrastructure. Kumpirmado ding imbitado bukas sa hearing ng Blue Ribbon ang 18 dating sundalo na tinaguriang maleta boys na nagsilbing security detail ni dating Congressman Saldico. Ipinadala ang investigasyon sa kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod. Ang kondisyon lang sa kanila ay magsumiti sila ng sinumpaang salaysay ngayong araw. Ang 18 kumano'y ex-marines ang nagsabing nag-deliver sila ng mali-malitang pera kay dating Speaker Romualdez bilang kickback sa mga flood control project. Imbitado din na mga dating tawa ni Congressman Con na nangasiwa umano sa pagkanda sa mga mali-malitang pera na sina Mark Tiksay at Paul Estrada. Ito si RH 28, Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat lakay Raymond. Samantala naman, pagdaraos daw po ng special election sa ikapat na distrito ng Cavite. Ito na po'y pinag-aaralan ngayon. Kamara abay magtatalaga muna daw po ng caretaker sa naturang distrito. Report mula kay RH 12, Milky Digunan. Milky. Ray at Romel, kinukonsidera na magdaos ng special elections para sa ikaapat na distrito ng Cavite. Ito ay matapos mapatalsik sa Kamara si dating Representative Kiko Darzaga o si Kong Miao dahil sa disruptive at disorderly behavior sa iba't ibang paglabag sa mga patakaran ng kapulungan. Bukod pa ito sa kontrobersyal na mga social media posts hanggang sa mga ganap na sa loob ng plenaryo. Ang kay House Deputy Speaker Janet Garin, inaasang magtatalaga muna ang Kamara ng caretaker para sa 4th District ng Cavite. Sabi ni Garin, posibleng special elections para mapunan ang nabakanting distrito at pwesto sa Kamara. Sa panig naman ni Comelec Chairman George Garcia, kinumpirma dito na pinag-aaralan na ng kanilang unbank ang special elections. Aminado si Garcia na problema nila ang budget at mga kailangan ng Comelec ng 200 million pesos para sa special elections sa 4th District ng Cavite, kung saan marami ang voting population o maabot sa 437,730. Sinabi ni Garcia na sa ilalim ng konstitusyon, dapat gawin ang special elections na hindi mas maaga sa 60 days o sa August 2, 2026 at hindi naman lalagpas ng 90 days o September 2, 2026 mula sa pagkakabakante ng posisyon. Ako si Milky Digunan nagbulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Para sa ating flash report, bangkay ng isang nurse natagpo ang padpad ng saksak sa Bangged, Abra. Ibalita mo yan, RH number 41, Romy Gonzalez. Lakay Romy. Natagpuan ang bangkay ng isang nurse na tagtad ng saksak sa Sitio Linazen, Barangay Zone 1, Bangged, Abra kaninang umaga. Nakilala ito na si Tam J. Colette na tubo ng tumalit likwan baay. Nagtamo ito ng 13 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan, partikular sa kanyang ulo, dibdib at batok. Batay sa investigasyon ng Bangged Municipal Police Station nakatanggap itong Municipal Tactical Office Center ng tawag mula sa isang concerned citizen kaugnay sa natagpo ang bangkay sa naturang lugar.
kaagad sila nagtungo sa lugar at nadatnan ang nakahandusay na biktima na ayon nga sa report ay natagpuan ito 15 metro ang layo mula sa bahay ng pamilyang Abre. At ito ay binalot ng motorcycle cab at plastic na supot at ang kanyang dalawang paa ay tinalian pa ng packing tape. Na diskubre sa naturang lugar ang asul na single motorcycle na may plakang XRM 125. At ito nga ay nakapark sa mismong tabi ng bangkay. Kaagad na naghumiling ito nga mga investigador ng bangged ng investigasyon ng sa ganon ay malaman at naituro ang mga suspect na nagtapon sa bangkay ng naturang nurse at tinagtad pa ng 13 saksak. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Lakay Romy Gonzalez. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Sa ating pa rin po mga balita mga kaibigan, Japan nag-commit daw po ng 134 na milyong piso para daw po sa scholarship project. 19 na kawani ng gobyerno makikinabang. Ating alamin sa report ni RH4, Ms. Karen Oyong. Ms. Karen. Yes, kasamang Ray, kasamang Romel, nilagdaan ng Japan at Pilipinas ang isang kasunduan kung saan nakatakdang pondohan ang proyektong magbibigay ng scholarships para sa mga piling kawani ng pamahalaan ng Pilipinas upang ituloy ang kanilang master's o doctoral degree education sa mga pangunahing universidad at institusyon sa Japan. Ayon sa Embahada ng Japan dito sa Pilipinas, pinangunahan ni Japanese Ambassador Endo Kasuya at Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Perez Lazaro ang exchange of notes for the Project for Human Resource Development Scholarship o JDS, kasabay ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan kamakailan. Ang naturang seremonya ay sinaksihan naman mismo ni Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Ang naturang grant na nagkakahalaga ng 356 million Japanese yen o 134 million pesos ay susuporta sa pipiliing 19 na Filipino government officers para sa 2027 to 2028 academic year. Batid ng Embahada, ang JDS ay parte ng patuloy na suporta ng Japan para sa Human Resource Development Initiatives ng Pilipinas, kung saan layunin ito nga palakasin ang expertise ng mga Filipino professionals sa kanilang iba't ibang tungkulin. Ito ay upang makapagbigay ng kontribusyon ang mga Filipino professionals at scholars ng naturang programa sa pagsulong ng kaunlaran sa bansa. Sa kabuuan, may 479 JDS fellows na ang Pilipinas simula pa taong 2022. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-ulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Kay. Samantala, hirit ni dating Speaker Martin Romualdez, may pawalang bisa ang precautionary whole departure order laban sa kanya ibinasura ng Sandigan Bayan. RH number 5, Val Gonzalez, Val. Dahil dyan, Romel, ay mananatili ang bisa ng umiiral na precautionary whole departure order laban kay dating House Speaker at Leyte Congressman Martin Romualdez. Ito'y matapos na basura ng Sandigan Bayan 7th Division. Ang kahilingan nito na bawiin ng inilabas na kautusan noong Abril 22. Sa desisyong inilabas ng anti-graft body, iginiit ng Sandigan Bayan na hindi sapat ang dahilang medikal upang baliwalain ang panganib ng pagtakas, lalo't seryosong mga paratang at may mataas na posibilidad ng flight risk. Sa dating pinuno ng Kamara, sabi ng Sandigan Bayan, kahit may nakuha ng travel authority mula kay Speaker Faustino D. III para sa 4 na araw na medical check-up ni Romualdez sa Singapore, hindi naman ito nagpakita ng medical records at abstract para suportahan ang kanyang motion. Nito lamang Mayo 26 na ihayag ni Ombudsman Boyeng Remulla na inihahanda ng tinawag niyang grandest case na isasampa laban kay dating House Speaker na may kinalaman pa rin sa bilyong pisong flood control anomaly. Ako si Val Gonzalez,
DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Val. Samantala naman, dating DPWH Secretary Bonoan, inilipat daw po sa pribadong ospital. Ayon po yan sa PNP. Report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Inilipat sa pribadong paggamutan si dating Public Works Secretary Manny Bonoan mula sa pangangalaga ng PNP General Hospital. Kinumpirma ni PNP Acting Public Information Chief Police Colonel Allen Reyco na nai-transfer si Bonoan bandang alas 11 kagabi, Hunyo 2, ilang oras matapos bumalik sa Campo Crame mula sa return of warrant sa Sandigan Bayan. Paliwanag ni Ko, nakakita ang mga doktor ng elevated heart enzyme sa laboratory test ni Bonoan, indikasyon ng posibleng kondisyon sa puso. Sabi ni Ko, may basbas na anti-graft court ang paglipat kay Bonoan sa pinili rin niyang private hospital na nasa loob lang naman ng Metro Manila. Tiniyak naman ng PNP na nananatiling under custody nila ang akusado sa plunder dahil sa flood control anomaly. Bukas araw ng Huwebes, nakatakdang iharap ng CIDG ang dating kalihim sa 5th Division ng Sandigan Bayan para sa kanyang arraignment. Dito, malalaman din kung papayagan ba ng tuluyan ang hirit ng kanyang kampo na siya ay ma-hospital arrest. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Senador Bato de la Rosa hindi makapagpapago habang buhay. O syempre naman, RH number 15, Giselle Ricafort sa detalye. Giselle. Lakay Romel, iginiit ng National Bureau of Investigation, hindi kayang magtago ni Senator Bato de la Rosa habang buhay. Ayon kay NBI Director Attorney Marvin Matibag, puspusan yung pagtunton at pagtugis nila sa senador. Pinagaganaan niya ng Bureau yung kanilang Intel network at may ginagamit din sila ng mga teknolohiya upang mapabilis na mahanap si de la Rosa. Naniniwala ang direktor na mapananagot din sa batas si Bato pero aminado siyang may mga hamon sa manhunt operation. Binanggit niya na dating taga-law enforcement si De La Rosa at malawak din yung kanyang koneksyon bilang kasalukuyang senador. Sabi pa ni Matibag, bilang island country, mahirap bantayan yung maraming entry at exit point dito kaya maraming paraan yung pugante para magpalipat-lipat sa iba't ibang lugar. Pero diin ang direktor hindi nagpapabaya yung bureau at nakahanda silang isilbi yung arrest warrant mula sa International Criminal Court. Wala pa rin anyang napag-uusapan na reward o pabuya para sa sino mang makapagtuturo sa ICC wanted senator. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Giselle. Samantala naman, DOJ tiniyak daw po na tuloy investigasyon sa gulo sa Senado kahit may reklamong iniharap sa Ombudsman. Report mula kay RH9, Tina Nolasco. Miss Tina. Ray, tuloy-tuloy at hindi maapektuhan ng ibang ahensya ang ginagawang fact-finding investigation ng Department of Justice o DOJ, panel of prosecutors, hinggil sa nangyaring gulo sa Senado noong May 11 hanggang 14. Kasunod ito ng paghahain ng Tindig Pilipinas ng reklamong obstruction of justice sa Ombudsman laban kina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca dahil sa umunoy pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, uusad ang kanilang investigasyon ng hiwalay at may kalayaan mula sa anumang parallel investigation o pagdinig na isinasagawa ng iba pang sangay o ahensya ng pamahalaan. Binigyang DND ni Martinez ang pagiging bukas ng ahensya sa pagtanggap ng anumang karagdagang ebidensya na makatutulong sa paglilinaw sa nangyaring insidente sa Senado. Tiniyak ni Martinez na ang kanilang magiging final na konklusyon at rekomendasyon ay magbubuhat lamang sa sarili nilang pagsusuri sa mga isinumite at nakalap na mga ebidensya sa buong proseso ng investigasyon. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Pulis na nakatalaga sa probinsya ng Rizal na sangkot umano sa kumakalat na video sa pag-aresto ng senior citizen sa Taguig City sa inibakma sa pwesto. Ibalita mo yan na RH number 27, Mr. Noche Kakas. Mr. Noche. Romel at Lakay Reyes, sinibak ni Rizal Police Provincial Office Director Colonel Attorney Elizar Barber Jr. sa pwesto ang isang tauhan nito na sangkot sa kumakalat na video sa nangyaring sagian sa lungsod ng Taguig. Ayon kay Colonel Attorney Barber Jr., inilagay sa restrictive custody mula sa EPMFC habang isinasagawa ang kaukulang verifikasyon at pagsuri sa insidente
kasabay ng masinsinang investigasyon. Ayon pa kay Barber Jr., walang sino man ang higit sa batas at anumang aligasyon ng maling asal o paglabag sa umiiral na alituntunin na hindi kinukonsinti at dapat aksyonan. Paliwanag ni Barber Jr., ito ay maaaring makakasira sa tiwala ng publiko. Nakikita sa video na pinusasan ng isang pulis, ang senior citizen dahil sa vehicular incident. Aris 27, Notikakas DCR8, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Noche. Atin namang alamin ng Sabayang Brigada Eskwela daw po sa Malabon. Ating alamin sa report ni Edwin Duque. Edwin. Kay Ray, isinagawa na ngayong araw ang Sabayang Brigada Eskwela sa mga paaralan dito sa Luzon at Malabon kasabay ng isang mahaba-haba na karapat sa pinagdamang persahan ng Malabon na news, mga estudyante at mga guro sa lalim rin ng programa ng DepEd at ilang araw bago yung napasasahan sa darating na linggo. Sa Imelda Elementary School ay pinangunahan naman ni President ng Tibal ang signing of memorandum of understanding of donation doon sa mga kagamitan para doon sa bawat paaralan ng usunan. Ay sa alkalde, bahagi ito ng paghahanda pa rin sa paaralan upang maging angkop sa mga maayos na pag-aaral ng mga estudyante. Kabilang naman sa dapat agad ipaghanda ang mga guro ay ang mahalagang merong ito sa bawat estudyante magkaroon ng sariling school ID. Agay ng mga tubig, baunan, school supply, payong, towel at emergency contact. Bagay itong nagpalala sa mga magulang upang pagsabi sa mga takdang oras na kapasukan ay ready na sila sa pagsusunod. Sa ngayon na kay Ray ay makulublig itong bahagi ng Kabanabat Bulacan at bahagi ng Manila Bay. Arizona sa Treno Duque nagulat sa Arizona sa Pilipinas. Thank you, Edwin. Standby mga balita mula po sa mga probinsya Pilipinas. Ang oras alas 2:34. Ang oras. Amoy nakaka-joyful. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Speed climbing kasi is it's a very weird sport. Hindi siya katulad ng basketball. I think the biggest factor that played a big role in achieving that 6.08 new record was yung mental talaga. Because if you don't have your mental, hindi ka talaga makaka-perform ng maayos. Biggest challenge as a Filipino climber, for me, since nasa speed climbing ako, I think that it's the facilities. Hello, ako si John Forones, a professional sports climber. Abangan ang aking exclusive interview dito sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and viral show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up with entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tumunog na! Rapido Hataw Balita. Ang niyo pa rin mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Atin mo nang alamin ang update mula sa report ni Val Gonzales. Yun daw po mga kasong administratibo at kriminal. Laban daw po kay dating BARM Education Minister Iqbal. Ipinasasampa daw po ni BARM Chief Minister Makua sa Ombudsman. Go ahead Val sa iyo report. Val. Ay pinag-utos na nga ni Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Chief Minister formal na pagsasampa sa Ombudsman ng patong-patong na mga kasong kriminal at administratibo laban kay dating Education Minister Mogaher Iqbal. Ito'y may kinalaman sa resulta ng special audit na isinagawa ng Commission on Audit hinggil sa manumalyang pagbili ng 2.2 bilyong pisong halaga ng mga learning at training materials para sa mga eskwelahan na sakop ng Bangsamoro. Sa personal na sulat ni makakuha kay Iqbal, iginiit ng Chief Minister na ang pagsasampa ng mga kaso ang magbibigay kay Iqbal ng pagkakataong sagutin ang mga paratang at linisin ng kanyang pangalan. Mula noong Mayo 19, kahit tinanggal na sa pwesto bilang Chief ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE si Iqbal dahil sa nabanggit na mga anomalya.
Sabi ni Makakuwa, hindi lang si Iqbal ang nabahira ng dungis, kundi ang buong reputasyon ng BARM bilang institusyon dahil sa matinding korupsyon. Paliwanag ni Makakuwa, kailangan ng kumilos at manindigan para itayo ang moralidad ng BARM dahil nawalan na siya ng tiwala sa kakayahang mamahala ni Iqbal na taliwas na sa adhikain na kapwa nila'y sinusulong sa Moro Islamic Liberation Front. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 5 patay at 3 sugatan sa karambola ng mga sasakyan sa San Juan, Batangas. RH number 30, Eric Bastas. Sa detalye, Eric. Kuya Romel, dead on arrival sa ospital ng 5 pasahero ng isang tricycle, habang 3 naman ang sugatan sa naganap na karambola ng 3 sasakyan sa National Highway, sakop ng Barangay Abong, San Juan, Batangas. Sa isinagawang investigasyon ng San Juan Municipal Police Station, kapwa patungong southbound, ang motorsiklo na minamaneho ng 66 anyos na si alias Maria at coaster bus na minamaneho naman ni Rogel Serilla, 50 anyos, habang patungong northbound naman ang tricycle na may mga lula na pasahero na minamaneho ni alias RJ, 33 anyos, nang biglaan ang motorsiklo na minamaneho nitong si alias Maria at saka ito sumalpok sa sidecar na tricycle ni RJ. Sa lakas ng pagkakabangga dito ay nawala na ito ng kontrol at malubang na sugatan ang mga pasahero nito na nakilalang sina Shaina, Elvira, Diana, Jan at isang hindi pa nakikilala na kapwa biniwian din ng buhay, habang sugatan naman ang 2 taong gulang na si alias Nathan at isang alias Irene at isang hindi pa nakikilala na patuloy nilalapatan ng paunang lunas sa Divine Care Hospital sa naturang bayan. Patuloy ang isinasagawang investigasyon mga otoridad sa naturang insidente. Ito si Eric Dastas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, RH30, Eric Dastas. Samantala naman, senior citizen na nagbibisikleta, ano ba naman yan? Abay, nasagi daw po at nasagasaan ng isang truck patay sa Davao City. Naku naman, no? Ating alamin sa report ni June Suter mula sa Action Radio Davao. June! Patay ang isang 66 anyos na senior citizen matapos masangkot sa isang trahedya sa kalsada sa kahabaan ng Leon Garcia Street, Barangay Leon Garcia, Agdao, Davao City, umaga ng Hunyo 2, 2026. Kinilalang biktima na si Rowel Rocacurba, may asawa at residente ng Purok Santo Niño YCF Village, Barangay San Antonio, Agdao, Davao City. Batay sa panang investigasyon ng traffic investigators, dakong alas 9:45 ng umaga, naminamaniho ng biktima ang kanyang bisikleta habang kapwa patungong hilagang direksyon ang isang wing van truck. Pagsapit sa kurbadang bahagi ng kalsada malapit sa Great Wall Trading, aksidenteng sumagi ang kanang bahagi ng truck sa bisikletang sinasakyan ng biktima. Dahil dito, tumumba ang senior citizen sa kalsada at nasagasaan ng truck na nagdulot na matinding pinsala naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Ayon sa mga nakasaksi, bumaba pa ang driver ng truck matapos ang insidente, ngunit agad tumakbo patungo sa hindi matukoy na direksyon at iniwan ng truck. Patuloy naman ang follow-up investigation at manhunt operation ng mga otoridad para matukoy, mahanap at maresto ang tumakas na driver. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halos 9 milyong pisong halaga ng cocaine at shabu nakumpiska sa probinsya ng Quezon. 2 ang arestado. RH number 33, Benji Antioquia. Benji. Arestado ng Lucena City PNP ang 2 high-value individual na sangkot umano sa pagtutulak ng shabu. Makaraang isagawa ang drug bypass operation sa barangay Ibabang Dupay, Lucena City kagabi. Nakuha sa 2 drug suspect ang 150 grams ng ninalang shabu at nakakahalaga ito ng 3 milyon pesos batay sa street value, kabilang sa mga nakuha ang 500 piso bill na ginamit bilang drug bypass money at iba pang mga paraphernalia. Kinilala naman ang 2 drug suspect sa alias Rune at alias Archie na ngayon parehong nakulong habang kakarapin ito ang kasong paglabag sa Republic Act 9165. Samantala, isa naman 39 anyos na mangingisda ang nagsuko ng halos 1 kilo ng hininalang cocaine at nakakalaga ito sa
5.8 million pesos matapos makita na palutang-lutang sa karagatan baybayin ng Patnanungan, Quezon kahapon habang nanguhuli ng alimango ang nasabing lalaking mangingisda. Sa history naman ng bayan ng Patnanungan, Quezon, buwan ng Abril, Mayo at nitong Hunyo ay halos sunod-sunod na may napupulot na illegal drugs ng cocaine na inihuhulog ng mga drug lords dahil sa lawak at halos 1,000 metro ang lawak ng dalampasigan kung saan malaya bagsakan ng nasabing cocaine ang nasabing karagatan ng Patnanungan, Quezon. Ito si Benjan Chuke, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat Benjan Joker. Samantala naman, siyam sa 24 na na-recover na bangkay sa Gumong Gusali, Angeles City. Hindi pa raw po alam ang pagkakilanlan. Report mula kay RH25, Grace Ansano. Grace. Ray, nadagdagan pa ng isa. Simula ng nakalipas na 2 araw, ang bilang ng unidentified na mga na-recover na bangkay sa Gumuhong Gusali sa Angeles City. Ngayon, sa kabuuan, 10 pa nga yung unidentified mula sa 24 na na-recover na mga bodies dito sa Gumuhong Building. Mula sa 47 na mga biktima, nagpapatuloy ang isinasagawang retrieval operation ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Bagamat unti-unti namang bumubuhos ang malakas na ulan, hindi ito naging hadlang. Ayon dito sa Unified Team ng Retrieval Operation, itong Incident Command System na itinatag, hindi raw sila titigil. Malaki ang paniniwala ng otoridad na mayroon pa sa loob ng Gumuhong Gusali. Pinakahuling na-recover ay ang isang sanggol na bata at ang pinaniniwala ang ina. Karamihan sa 9 na na-recover na huli ay nasa stage of decomposition na. Yan ang ating follow-up report. Ito, si RH25, Grace Vera Cansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Export quality halal industry sa Bangsamoro, layunin palakasin para sa kabuhayan ng mga dating kombatant. Ibalita mo yan, RH number 19, Paring June, di makutak. Paring June. Yes, sa Paring Romel, nakipag-ugnayan na sa isang kilalang halal certified chicken processing plant sa Davao City ang ilang BTA Parliament members led by Deputy Floor Leader Attorney Nagib Narimbo, MP Tumanda Antok, MP Datu Marup Candao at iba pa. Sa layuning masuportahan ang Government of the Day na pinamumunuan ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Macacua na makaambag pa ng mga karagdagang tulong pangkabuhayang lilikha ng panibagong oportunidad sa mga former combatants sa Bangsamoro people o sa Bangsamoro region. Ayon kay Attorney Narimbo, pinag-aaralan nila ngayon ang mga sistema ng pasilidad at pagkahanda ng mga produktong hindi lang makakatulong sa local economy ng bansa, kundi ang ma-highlight din sa world economic arena ang pang-export quality na nagmumula sa Bangsamoro region. Sa ganitong inisyatiba, natitiyak ni MP Narimbo ang maunlad na komunidad ng Bangsamoro para sa pangmatagalang source of income ng mga nanay at tatay at ng iba pang miyembro ng pamilya na mabigyan ng maayos na trabaho sa kanilang lokalidad. Pinasasalamatan naman ni Member of Parliament Attorney Narimbo at ng kanyang grupo ang management ng Soy Foods para sa pagbubukas ng pinto sa kanila na maikot ang buong facilities ng planta. Mula sa makulimlim na panahon sa Central Mindanao, RH19, June Di Bakuta, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat June. Samantala, ikita po sa 27,000 pisong halaga ng shabu. Nakumpiska suspect na aresto sa May Ordoneta City, Pangasinan. Report mula kay Freddy Vardo. Freddy. Naaresto sa ikinasang bypass operation ng Drug Enforcement Unit ng Ordoneta City Police ang isang street-level individual drug suspect na binata na sa hustong gulang na residente sa syudad matapos itong magbenta ng 3 plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 4 na gramo at may street drug price na 27,200 pesos kapalit ng marked money sa police na nagkunyaring buyer kaya agad itong inaresto. Nasamsam sa suspect ang marked money ayon kay
DOIC Chief of Police Lieutenant Colonel Renwick Alamay, isinagawa ang operasyon ng kanyang mga tauhan alas 9 kagabi matapos makipag-ugnayan sa PDEA Regional Office 1. Sa ngayon nasa likod ng rihas na bakal ang akusado at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Isang lalaki naman ang inaresto dahil sa reklamong pangahalay sa Balanga City sa Bataan. Dani Comilang sa detalye. Dani. Arestado ng pulisya ang isang 25 anyos na lalaki matapos itong ireklamo ng umano'y panggagasa sa kanyang mismong 19 anyos na kaibigan sa Barangay Tortugas, Balanga City, Bataan. Batay sa ulat, naganap ang insidente bandang alas 2:50 ng madaling araw nitong Hunyo 2, 2026. Ayon sa biktima, magkasama silang nag-inuman ng sospek sa bahay ng kanilang kaibigan. Pinatuloy umano niya ang sospek sa kanilang bahay dahil sa pag-aalalang mapahamak ito habang pauwi dahil sa kalasingan. Habang naliligo ang biktima sa loob ng banyo, umano'y pinasok siya ng sospek at sa pilitang ginahasa. Matapos ang insidente, pinaalis ng biktima ang sospek at agad na humingi ng tulong sa kanyang tiyahin at kaibigan bago nagsumbong sa Balanga City Police Station na nagresulta naman ito sa pagkakaresto ng sospek. Dinala ang sospek sa impilan ng pulisya para sa pagsasampa ng kaukulang kaso, habang isinasa ilalim naman sa medical examination at counseling ang biktima. Dani Kumilang, RH37, DCRH, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Danny Kumilang. Samantala, 7 NPA mula sa Jose de Buan, Samar, abay sumurrender daw po. Report mula kay Jane Bantayan. Jane. 7 miyembro ng New People's Army ang nagdesisyong piliin ang kapayapaan kaysa sa dahas matapos ang kanilang pagsuko sa pamalaan doon sa San Jose de Buan sa Samar. Sa pamamagitan ng paghihikayat at mga sundaluhan mula sa 87th Infantry Hinirang Batalyon, katuwang dito ang local government unit ng San Jose de Buan at the stakeholders, ang nasabing mga farmer rebels ay nahikayat na magbalik pamalaan. Samantala, kasabay na kanilang pagsuko, isinuko rin ang 3 high-powered firearms, ammunition, magazines, improvised explosive devices at anti-personnel mines. Ayon sa 87th Infantry Battalion, nagiging matagumpay ang minimiting lasting peace sa patuloy na pagbabalik pamalaan ng aktibong miyembro ng New People's Army sa Samar. Ayon pa sa nasabing tropa, ito ay malinaw ng armed struggle ay walang kinabukasan o walang patutunguhan. Samantalang pagpipili daw ng kapayapaan ay isang oportunidad. Itong mga returnees tiniyak na makakatanggap ng assistance o tulong mula sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP at Local Social Integration Program o LSIP na mas maging produktibong membro ng komunidad. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. At sa Tacloban City Police Office, meron daw pong magkaloob ng mga bagong motorsiklo para palakasin ang kanilang operasyon laban sa krimen. RH number 32, Jimmy Angay-Angay sa detalye. Jimmy. Mas magiging mabilis ang pagresponde ng mga pulis sa mga insidente at kahilingan ng tulong mula sa publiko sa Tacloban City matapos makatanggap ang Tacloban City Police Office ng 12 bagong single motorsiklo. Ayon kay Police Lieutenant Evelyn Lee Diaz, Information Officer ng Tacloban City Police Office, malaking tulong ang mga motorsiklong ito sa pagpalakas ng anti-crime campaign ng Philippine National Police. Ang 12 single motorsiklo ay donasyon ng Tacloban Chamber of Commerce and Industry bilang suporta sa mga programa ng kapulisan para sa pagpapanatili ng kayusan at seguridad sa lungsod. Sinabi ni Diaz, sa pamamagitan ng mga bagong sasakyan, mas mapabilis ang pagresponde ng mga pulis sa mga emergency, krimen at iba pang kahilingan ng police assistance mula sa mga residente. Dagdag pa niya, inaasahang mapalawak din dito ang police visibility at mapalakas ang pagbabantay sa iba't ibang komunidad sa Tacloban City. Patuloy naman ang pagpasalamat ng kapulisan sa suporta ng pribadong sektor sa kanilang layunin mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa lungsod. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Thank you, Jimmy! Metro Manila ngayon. Sa Dibong Metro Manila ngayon. Mula kay Kyle Bulyas. Kyle.
Lakay Ray, Lakay Romel, abiso sa ating mga motorista, asahan na ang pagbagal ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Rincon Road sa Valenzuela City. Dahil ito sa ipatutupad na stop-and-go traffic sa kalsada para bigyang daan ang isinasagawang drainage improvement project ng DPWH. Ayon sa lokal na pamahalaan, tatagal ang proyekto hanggang sa October 30, 2026. Pinapayuhan ng mga maapektuhang motorista na pansamantala munang dumaan sa MacArthur Highway bilang alternatibong ruta. Sa iba pang balita, sa pulaman ng water interruption ng ilang bahagi ng Mandaluyong at Quezon City dahil ito sa gagawing line maintenance ng Manila Water sa bahagi ng West Avenue kung saan maapektuhan ng ilang bahagi ng Barangay Bungad at Palsok sa QC. Sa Mandaluyong, magsasagawa naman ng leak repair sa EDSA Corner Avenue dahilan para maapektuhan ang ilang bahagi ng Ilaya, Ibaba, Itaas, Barangka Drive, Hulo at Plainview. Uumpisa nito bukas ng alas 10 ng gabi at posibleng tumagal lang hanggang 6 na oras. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bullias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bullias sa iyong Metro Manila ngayon! Rapido, hataw, balita. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita ngayon pong thank God it's Wednesday. Simbang Baklaran, ano ha? Maraming salamat, Ms. Lainapit. Maraming salamat sa buong person ng DZRH News Team. Thank you sa ating mga classmate. Yan po mga lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 2 minutes bago sumapit ang alas 3 ng hapon.